Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto nga po mga kababayan, meron po tayong update sa inyo tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Ano po ang ginawa ng ating pamahalaan at ganun din po, meron pong sinabi na naman ang mga Chekwa. And also, meron na naman pong isang ebidensya na talagang gusto po tayong sakupin ng China. No? Another evidence talaga. At ano po yung gusto nilang gawin sa ating bandila. So mamaya po yan, may papakita po tayong video yung kanilang gustong gawin sa ating bandila. No? At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere dyan po sa chat box. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo tuwing meron po akong video premiere ng alas 4 o alas 5 ng umaga dito. Tinatry kong magising ng ganong oras dito kasi gabi sa Pilipinas at sa ibang parte ng Asia, hirap po eh. Hirap gumising kasi late matulog, no? Ewan ko, ganun siguro. Tinry ko naman kanina kaso buti na lang dumating ako late, tapos na. Salamat po kay Ai Chang, saka yung mga moderators natin doon na sila po ang nagbabantay ng channel. Maraming salamat po sa inyo. No? Hindi ko na mabanggit kung sino pa yung mga nandun. Pero alam nyo na kung sino kayo. God bless po sa inyo. No? Sana patuloy nyo pong suportahan ang Simply Talkies Vlog. At ganun din po, i-shout out natin yung mga kapwa nating vloggers, influencers na pro-admin na nagtatanggol sa ating Pangulo at yung mga may paninindigan para sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang bayan ng Palawan. No? Maraming salamat po sa inyo. Kila kay Ilora, yung kanilang mga miyembro dyan sa kanilang pinagtatrabuhuan. No? Sa aming bayan ng Zambales, sa mga vloggers na si Carclea, sino pa ba? Sino ba yung mga napuntahan ko? Si Carclea, yun lang po naalala ko. Yung mga nagsha-shoutout lang kay Simply Talkies. No, si Kakopi, no? Si Munting Tinig, pinanonood ko yun. Si Mami Peng, pero bibihira na pong mag-livestream si Mami Peng. Yun na lang yata. Yung iba hindi po tayo kilala. Mga isnabero po. Di bakit pa natin sila babanggitin kung isnabero rin lang naman sila? So, hindi na rin, di ba? Hindi natin kailangan promote channel nila kasi sila po, ang channel nila mga 100,000 na yan. Kaya mga isnabero na po. Sila lang nagpapansin. Yung mga, kasi sabi nila, wala ka naman bilang Talkies eh. Mababa ka lang, wala ka pang 30K. Kaya, sino ka? Who you? O yan po, may tumawag na naman, naabala na naman tayo. At also nga pala si shout out kay DJ Byron Music and Topic TV. Okay? So yan lang po. Meron po tayong 3 article lang dito para mabilisan at isang video. Ipakita ko muna po sa inyo. Panoorin nyo po yung maikling video courtesy of our armed forces po ito. So yan po. Okay, so yan po no. Tikita nyo no, paano tirahin no ng water cannon ng China ang ating satellite together with our flag. No? Grabe no, parang talagang gusto nilang sirain, wasakin yung ating bandila. Pero kita nyo naman, nanindigan ang ating bandila. No, talagang sabi nga lang tubig ka lang, sino ka? Mas matibay ako sa iyo, no?
do or die, nandito ako. So ang nasira yung satellite, no? Ang dami pong na ano diyan, na perwisyo po talaga yung ating Coast Guard, no? Base po sa balita mukhang libo, no? Mahal po yung mga gamit na yun, mga kababayan. Ito nga po, sabi dito lang sa Manila Bulletin, no, FB page. In-inspection po ni spokesperson Rear Admiral Balillo and Commodore Arnaldo Lim yung BRP Bagakay, no? According to Lim, the damage to the BRP Bagakay, including the port railings, LED screen display, and the steel canopy at the back, amounts to 2 million pesos. Ay, pabayad nyo yan. Sorry naman po, hindi pala libo. 2 million pesos. Pero yung ating bandila, no, still standing. Diba? Yan po yan. Parang imagine niyo. No matter what, raise the flag. Manindigan tayo. Eto po. Naku, ayaw ko pakita yan. Si Kupal na Robin pala yan. Ayaw ko yan. Hindi po ako makakita ng bandila, si Pangulong Bongbong Marcos ang may hawak. Pasensya na po kayo. Gusto ko sanang pakita sa inyo, no? Kita nyo yan, no? Grabe. Hindi ko alam kung ang punteriya nila, yung satellite, yung umiikot-ikot na ganun, o yung bandila. Pero sabi ng ating bandila, kung mapagsalita lang yan, hindi ka uubra sa akin. Diba? Kasi asar na asar sila. Gusto nilang wasakin yung bandila natin, no? Kung pwede lang, wasakin nyo yung bandila ng inchik dyan, Mga loko-loko yan, Okay? Now, after that water cannoning at yung pagtry na pagsira sa ating bandila, eto po, sa ulat ng GMA News. DFA summons Chinese executive over latest water cannon incident in Scarborough. No, pinatawag po ng DFA yung mga inchik, no? Yung Chinese embassy sa Manila, pinatawag po nila. Sino to? Zhong Ziyong, yung Deputy Chief of Mission nila, no? According to DFA spokesperson Teresita Daza, the Philippine government protested the harassment, ramming, swarming, shadowing, blocking, use of water cannons, and other aggressive actions by the China Coast Guard and Chinese Maritime Militia against Philippine vessels. The DFA, in a statement, ito mariin pong sinabi ito ng ating pamahalaan, no, ng Department of Foreign Affairs, also demanded that Chinese vessels leave Bajo de Masinloc and its vicinity immediately. Ayan, matapang pong sinabi, no? Kayong mga inchik, umalis kayo sa Bajo de Masinloc at yung wala na yung mga nyo, isama nyo na yung inyong mga floating barriers. Yan matapang yan, demanded. Pinag-uutos, gusto naming umalis na kayo dyan. Yun nga lang, hindi aalis ang mga Chekwa dyan. Kasi nga po, makakapalang mukha niyan, no? Hindi ko na po isasama dito yung buong statement ng ating DFA, no? Pero in a summary of this, ito na, no? Nagpro-protesta po tayo, at the same time we are demanding that this mga Chekwa, mga barko ninyo diyan, maritime vessels, Coast Guard o PLA ninyo, umalis kayo diyan sa Bajo de Masinloc. Kasama nyo na dapat pati ayungin. Sobra-sobra po mga kababayan. Sobra na tong mga inchik na ito no? Now, after that, eto naman sinabi ng mga Chekwa. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo sasagot at sasagot itong mga Chekwa na ito. Manila Bulletin. China shrugs off concerns over its aggression versus Philippines. Claims Marcos admins has political agenda in zero. Tingnan ninyo, sinisi pa ang Pilipinas kasi daw ang ating presidenteng Marcos ay merong political agenda. Kumbaga, baliwala sa kanila yung paninira. Baliwala sa kanila kung makapatay sila ng tao. Baliwala sa kanila kung hindi kumain, no, hindi masuplayan yung ating mga kababayang mangingisda dun sa vicinity ng Scarborough. So, bahala kayong mamatay. Siguro ganyan ang ginagawa nila sa mga citizen nila. Bahala kayong magutom.
That's why yung libo-libo nilang citizen is trekking, no, pumupunta po dito. Gustong sakupin ang Amerika. Hindi ko alam kung yan ay planado nila o di kaya mag-spy sila, no? Actually, mga kababayan, singit ko lang dito, yung mga kaibigan natin nagpapadala sa atin ng mga articles, no, mga video clips, mga video links about the Chinese spying, yung network nila, how they infiltrate that one. O better yet, tignan nyo po sa YouTube channel, type nyo lang, search nyo, Chinese spy, dami pong lalabas dyan. Ang Amerika, the American government, o the US government, ang dami pong nahuhuli ng mga Chinese spy, no? Pero yun yan, actually yung isa nating video dyan about West Philippine Sea, sinama ko yung mga about 35,000 illegal immigrant na Chinese. Planado yan. May do-it-yourself sila, may guide sila paano mag-illegal immigrant sa US until they will apply for political asylum. Ang pinaka-main reason nila, wala kaming trabaho eh. Ang economy namin sa China, wala, bagsak. O tapos sasabihin ng China, ang ganda ng economy nila. Eh kano? Pera nila, pinupundo nila sa military nila. Kaya ganyan sila katapang. They're shrugging off yung kanilang pangbubuli aggression. Kasi sinasabi nila, kanila yang buong South China Sea. Pero sinungaling sila eh. Sabi nung spokesperson ng ministry nila na si Wang Wenbin, ulit-ulitin ko. Hindi naman namin sinabi sa amin ng buong South China Sea. Pero ang katotohanan, yung kanilang 10-dash line, makita ninyo. O ulitin ko, ayan o. O, yan yung larawan. Tingnan ninyo. Di ba? Halos ikis-kis na nila sa Palawan at Zambales. Diba? Tama, mali. O nakikita nyo yung PLA nila, yung People's Liberation Army Navy nila. Diba? Napabalita, 30 nautical miles lang ang layo sa nearest island natin sa Palawan, sa Kalayaan. O, diba? So, ibig sabihin, nandun yung kanilang 10-dash line. Diba nasaan ang soberenya natin doon? Ganun na tayo ginigipit, ganun po nila tayo ini-invade, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Secretary Gibo Teodoro ng DND, they are invaders. Unang-una, intruders muna sila, intruders. Tapos eventually, they gonna invade us. Kasi nga nagpapalakas sila ng military. Biruin nyo, laki ng budget nila sa military. Oh, in-increase pa nila ng 7% for 2024 yung kanilang budget for military. O tapos kaya ganito, yung balita sa Manila Bulletin, China shrugs off. Wala lang. Okay lang yan. Kung singiling kami dun sa sira, bayaran namin. Sige, mag-file lang kayo ng diplomatic protest. Wala nang mangyayari dyan. Hindi naman kinikilala ng international body yang inyo. Sige, magsalita yung mga yan. Yung mga US, UK, UN, Australia, Japan, South Korea, including South Korea. No? Nasa panig natin. Diba? Wala yang mga yan. Hindi naman kayo tutulungan yan. Kung sakasakaling sinasabi natin gera, di kayo tutulungan yan. Wala yan. Diba? Ganyan po sila kayabang. Ganyan sila kagago. Oh, ito lang sabi oh. China's Embassy Manila on Thursday shrugged off several countries' expression of concern over the Chinese aggression. Oh. Wala. Binabaliwala nila to kasi alam nyo kung bakit. Ha? Alam nyo kung bakit? Hindi sila ma-economic sanction ng mga bansang ito. Kasi dependent din no maraming negosyante ng mga nationals ng bansa na yun na kumbaga nag-ano sa atin ng pagkampi. Maraming nagne-negosyo yung mga citizen nila na sa China. O di ba double standard? Paano mo economic sanction yun? Ang karamihan ng mga gamit nyo made in China. Di ba? O sino maapektuhan? Di sila rin. Kaya ang tapang ng China. Kung meron lang isang powerful na country na mag-sanction sa China ng economic sanction, magsusunuran yan. O, di ang takot ng China ngayon. Kaso hindi. Feeling ng China, hawak din nila sa leeg yung mga countries na nagko-convey ng, kunwari, naawa kami sa inyo, nasa side nyo kami. Ganun lang yan. Pero totoo lang yan, mga uto-uto din yan, hawak din ng inchik ang mga yan. Ba? Di ba? Tingnan nyo, kung hindi China yung gumawa nun sa atin, sa palagay ninyo, economic sanction kagad yan. Kaso ang daming mga US businessman nasa China, mga European nations, yung mga nila nasa China, doon nagwagawa ng negosyo eh.
Paano sila magbibigay ng economic sanction? Wala. Di ba? Oh. They're saying they do not represent the international community and are just only taking side. Ang maganda sa inyo, China, mag-quit na lang kayo sa UN. Withdraw sa UN, withdraw kayo sa UNCLOS para at least kayo na lang, no? Kayo na lang. Hindi nila kinakilala ang international community kasi hindi pabor sa kanila. The embassy also blame, tingnan nyo, napunta na ang sisi ngayon kay Presidente Marcos for the deployments in the waters as the government is only bringing Filipino fishermen to the front line of the maritime dispute as well as provoking tension. Gumamit na sila ng sila na ngayon ang biktima, sila na ang sikat kasi dinadamay ng Pangulo ninyo yung mga fisherman ninyo. O yun. Diba? Ay, nako, gina-justify nila kasi nga nag-intrude daw tayo sa kanilang waters. Kasi nga, yung 10-dash line diba? Grabe Over the past 1 year, the same batch of countries issued statement on maritime incidents between China and the Philippines. Instead of speaking on the true merits of the matter, those statements were intended to take side. Again, nearly 200 countries in the world, this batch of countries cannot represent the international. Ang tanong, sige, sabihin mo na, they are the same countries. How many are they? 10%. Sabi niya, nearly 200 countries in the world. So 10% of that kumakampi sa amin, conveying their support and condemning your aggressive and provocative behavior in that South China Sea of yours. Sabi nyo sa inyo ang South China Sea. Now, can you name also 10% of the 200 countries that supporting your aggressive action and provocation against us? Sige nga, kung sino man itong gonggong na spokesperson ng China na ito dyan sa embassy natin, dapat yan alisin na yung mga yan Diba, Pangulong Bongbong Marcos? Sa sobrang bait ng Pangulo, sabi niya manhid na, kaya gusto niya rin tayo maging manhid. Yan, pasensya naman po Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto niya rin, since manhid siya, manhid ang pamilya niya, maging manhid na rin tayo. Magpakamartir na lang tayo. Ganon na lang yun. Tanggapin na lang natin lahat ng pangbabatikos itong mga unggoy na ito nasa Pilipinas. Itong mga unggoy na tsekwa na ito na nandyan sa Pilipinas na akala mo pag-aari nila ang Pilipinas. Pinapalibutan nila ng research vessel ang buong Pilipinas. Wala man lang tayong magawa, di ba Mr. President? Kasi manhid tayo Okay lang yan. Bayaan mo na ang mga inchik dyan sa Pilipinas. Pati nga po ako, hindi nyo mapasaran na kanlungan ng mga criminals ng mga inchik. Better yet, gawin nyo na lang yung sinabi ni Digong, President Marcos. Gawin mo na lang yun. Sundin mo na lang yun. No? Paalisin mo na yung Amerikano dyan. Wala rin namang silbi yung mga yan No? Walang silbi yan. They will just convey your support. They will just gonna watch na yung mga natin ay babuyin ng inchik. Wala. Hindi naman tayo mga US citizen No? Sino ba kayo? Pilipino lang kayo. Wala kayong silbi sa buong mundo. Ano ba ang pinakamalaki nyong economy? Labor. Di ba? Ang dami nyong OFW, mga alila nga kayo. Ayan ang tingin sa atin. They don't respect Filipinos. Irerespeto ka lang nila pag meron silang kailangan sa'yo. Tulad ng healthcare. Alila ka nga, di ba? Dito ka, pagsilbihan mo ako. Hayaan lang. Parang lang yan. Yung slavery. Nakatingin lang sila habang binibit up yung slave. Ganon. Wala. Tingnan nyo. Nasa embassy pa siya. Nasa Pilipinas siya. Pero kung makapagsalita sila, bastos sila. Di ba, Mr. President? Wala yan. Salita. Sanay na ako dyan. Paano naman kaming mga Pilipino na hindi sanay sa ganyan? Siyempre naman, yung ugali ninyo na manhid na, hindi naman kami tulad ninyo na manhid naman. Kami na mga dumedepensa sa inyo, bali wala. Sino ba kayo? Ako presidente, di ba? Di ba nakakasawa minsan? Kaya tama rin minsan yung sinabi ni Mike Abe. Magalit ka na, Mr. President. Hindi lahat ng Pilipino manhid. Ngayon siguro, mawawalang pagkamanhid mo pag hindi ka na presidente, natapol ka na.
napapagsak ka na ng mga Duterte at Kibuloy. Di ba? Nakakagalit oh. Nasa Pilipinas, itong checkwa na ito. Pero kung makapagsalita, kasalanan mo, Pangulong Bongbong Marcos. Yan, the same narrative nung mga Pilipinong pro-China ni Duterte. Kasalanan ni Bongbong Marcos kasi nilalagay niya tayo sa gera. Di ba? Iba lang tong pagkaka-wording eh. Pero, the same. Only bringing Filipino fisher pork in the front line of the maritime dispute as well as provoking tensions. Di ba? Kung baga, yung summation, gera. Ganun yan. Pero wala man sinasabi ang Pangulo. Wala. Manhid. Okay lang yan. Magpakabugbog na lang tayo palago. Diba? Sinisisi pa ng China ha. Biruin mo ha. Ang kapal ng mukha niya nandyan sa Manila. Sa ating bansa. Kung makapagsalita siya ganyan. Kasi feeling nila, wala kayong silbi sa amin. Pag-aari namin kayo. Hawak namin kayo sa leg. Tingnan nyo ngayon, mga nationals namin. Nagmamay-ari ng malalaki ninyong negosyo. Yung mga nationals namin, pag-aari ang pogo. Mga businessman ninyo, mga nationals namin. Tingnan nyo mga last name ng mga yan. Ulit-ulitin ko. Lee, Si, Ang, Te. Diba? Go, Ko. Lahat in chick. Racist ka naman yata to. Hindi po. I'm just giving you a mere fact. Pero kayo hindi kayo nagigising. Tingnan nyo kung pagsalitaan tayo, ang gobyerno natin, binababoy sila na nga ang provokator, tayo pa ang pinagsasabihan ng masama. O di ba? Sinong hindi magagalit dyan? Sabi nyo, tao lamang. Hindi naman tayo katulad ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya niya na manhid, na walang pakiramdam sa mga ganitong bagay. Hindi po tayo manhid. Kung magpakamartir kayo, di bahala kayo. Baka isang araw, wala na ang Pilipinas sa mga Pilipino. Wala nang Filipino nation na kung saan ang mga OFW, ang mga Pilipino na sa ibang bansa, nais umuwi sa bansang Pilipinas, wala nang Pilipino sa bansang Pilipinas. Baka hindi na bansang Pilipinas. Probinsya na kayo ng China. Kaya sa bandang huli ang sisi, Pangulong Bongbong Marcos. Ginagago ka ng mga Duterte, Kibuloy, camp, ginagago ka rin ng China. Sila magkakasama. Kaya hindi ako magtaka, baka balang isang araw, yung Manchurian candidate na nilang nakaupo, si Tamilmil. Wala, manhid eh. Hindi niya alam na pinagkakaisahan na siya. Diba? Mas nanaig yung power ng China kaysa sa mga totoong Pilipino. Kasi, ang daming pro-China na Pinoy, Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo. Kami lang yatang mga supporter mo ang hindi manhid eh. Ang nakakakita ng katotohanan, baka ikaw di mo nakikita eh. Hindi niya nakikita na minumura na siya ni Duterte. Hindi niya nakikita, pinagkakaisahan na siya nung dating mga supporters niya. Na ngayon, meron pang PIDEA leaks. Hindi niya. Wala. Pero yung mga maliliit na bagay na yan, pag hindi mo pinansin yan, lalaki at lalaki yan. Pinagtatanggol natin siya, pero kulang eh. Yung pinagtatanggol natin, walang busis. Manhid eh. Pasensya naman kung magalit kayo sa akin. Real talk lang yan. Ganyan din ang sentimento ng iba. Nakakasawa po eh. Tanggol tayo ng tanggol, pero yung palang pinagtatanggol natin, manhid. Ano, gusto nyo magpakamanhid din ako? Diba? Pambabastos yun, lantarang pambabastos sa atin na hindi mo man lang ma-expel. Diba? Hindi mo lang pagsabihin, i-reprimand na ikaw pa ang sinisisi. Sino ka? Nasa bansa ka namin. Umalis ka dito. Diba? Sila pa mayabang. Sila na nga nakapanira. Sila na nakapanakit. Sila pa ang mayabang. Sinisi ka pa. Diba? Wala. Manhid ang ating presidente. Hindi ako magpakamanhid dyan. Sasabihin ko yung laman ng aking utak. Pasensya naman kung nasasaktan kayo. Kung talagang kailangan nating i-real talk din ng Pangulo. Hindi all the time we have to praise him. On this West Philippine Sea, itong kagaguhan ng China. Buti na lang, walang nadisgrasya na naman tulad nung dati. Yun nangyari sa Unay sa Maypor. Duguan yung ating mga Navy. Diba? Buti dito, sira-sira lang. Kawawa pati yung bandila natin.
nananahimik pero tinitira. Di ba kayo nagagalit niyan? Di ba? Nasaan na yung mga depend the plug? Oy, ikaw Duterte, may pahalik-halik ka pa sa plug. Pero pagdating na tinitira yung plug, oh, binababoy. O nasaan? Ba't hindi kayo makapagbigay ng statement? No comment lang kayo? Oh, ibig sabihin, ano kayo? Hypocrite. Tangina. Kakaasar. Lahat sila banatan natin kasi wala mga hipokrito. O eto, unti-unti tayo ng China. Actually, sa loob na nga sila ng ating bansa di ba? Ang dami na dyan. May sleeper cell, may pogo, mga businessman nila nandyan. Pustahan tayo, yung ibang businessmen dyan. Tumatanggap ng pondo yan sa gobyerno ng China. Sige nga. Di ba? Meron po dyan. May nagsabi po sa akin. Eto. Gusto lahat kunin. Yung nandoon sa ating sprat list. No? Manila Times. Tingnan nyo. China is slowly taking over Rusul Reef. Ito po yung reef na kung saan nakita mga sira-sira yung mga corals. The Chinese presence in Rusul or Irokes Reef inside the Philippines Exclusive Economic Zone is gradually growing. Tingnan nyo yan. Nasaan na naman ang Coast Guard dyan? Wala. Di ba? Sinasabi unti-unting lumalaki. Ganyan sila kasi walang bantay. Walang nagpapalayas. Sino nagsabi niyan? Dito. Sabi ng yung nagmo-monitor diyan, baka si Ray Powell na naman ito. The seabed of Rusul Reef, which lies 125 nautical miles off Palawan, was the subject of recent extensive waterway surveys conducted by the PCG that found severe damage inflicted upon the maritime environment and coral reefs, where 33 Chinese maritime vessels were monitored to be swarming for more than a month, August 9 to September 11. Diba? Ayan, sabi ko na nga ba, si Ray Powell na naman nagbalita nito He said Sealight, through its partnership with Sky5, obtained an April 22nd satellite photo showing two groups of rafted Chinese ships at the southern end of the reef. One group composed of 5 ships and one group composed of 2. So, nasaan ang Coast Guard? Wala na naman. Walang nagawa dyan sa Benham Rice. Walang magawa doon sa research vessel sa Catanduanes. Walang nagawa sa 3 research vessel ng China sa Ayungin. Eto na naman. Pinalibutan Pinapalibutan tayo. They are slowly, kumbaga naka-implanta na sila doon sa inside ng ating bansa, Ngayon sa external naman, pag nasakop na nila yung external, kaboom, wala na. Kanila na ang Pilipinas. Naibenta na. Kasi yung mga politiko natin nagpauto Gawa ng baka naman malaki ang kinita. Diba? Kita nyo yan Nasaan ang mga Coast Guards natin? Ilang bang barko meron ng Coast Guard para bantayan yung kapalibutan ng ating bansa? Hindi na-improve. Hindi tuno ng pansin. Akala nila walang kukuha ng yaman natin. Di ba? So wala. Baka mga ilang taon na wala ng Republika ng Pilipinas, Philippines, province of China. Tama si Digong, Tama siya. Sila nagbenta sa Pilipinas. Wala kayong pagmamahal sa plug, pahalik-halik pa kayo. Pero tinitira ng water cannon ng plug natin, wala man lang kayong depensa. Diba? Tahimik sila. Kasi alam nila, darating yan at darating masasakop ng China ang Pilipinas. Na iplanta na ang mga pogo. Meron tayong presidente kasi na manhid, okay lang sa kanya yan. Okay lang yan. Alam ko maraming magagalit sa akin ito, pero nire-real talk ko lang kayo mga kababayan. It is frustrating. It's frustrating na idepensa ng idepensa ang bawat isyong binabato sa atin, sa ating Pangulo, sa ating bansa nitong China, mga China apologies, mga Duterte Kiboloy, pero yung ating leader, manhid. Tingnan nyo, meron pang magrarally dyan. Susuportahan niya ba yan? Wala. Ganun lang. Wala Hindi lang makapaglabas ng statement. Hindi nyo man lang mapatalsik yung
gagong nagsalita sa Chinese Embassy dyan sa Manila na kasalanan pa ng gobyernong ito ang nangyayari dyan. Diba? The same narrative. Wala. Shrug off lang. At hindi rin kayo kayang tulungan ng mga international body kasi sabi nila 200 countries meron ng buong mundo. Ilan lang kayo? Kasi yung the rest kanila daw. O, sige nga. Diba? At hindi rin tayo matulungan ng mga yon dahil hindi sila makapag-economic sanction dahil ang mga citizen nila nakanegosyo sa China. O, diba? Niloloko lang tayo. Mayroon talaga silang interest, baka gusto nila paghati-hatian ang ating bansa. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo nung last tayo ay perlas ng sinalangan. Ang daming kayamanan ng Pilipinas pero hawak lang ng iilan. Mga politiko, mga oligarko, at mga foreigner. Pero tayo, dahil nga manhid tayo, hindi natin yan nakikita. Wala. Positive lang tayo, positive. Hey, come on. Hindi bawat araw o oras maging positive tayo. We have to look onto that one. Kasi yung isang bagay na yan, pag hindi natin pinansin yan, no? Baka biglang lumaki, ayun, mahirap mo nang patayin. Diba? Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.